Ang mga ultimate move at secret techniques ay ang mga bagay na nagpapa-excite talaga sa atin sa tuwing nanonood tayo ng mga paborito nating anime. At gaya ng mga sikat na anime series ay dito sa Jujutsu Kaisen ay mayroon din silang ultimate move na nagbibigay sa isang karakter ng halos 100% garantiya na manalo sa laban. Ito ang technique na sinasabing the highest level of Jujutsu, ang domain expansion. Bagay na ang mga malalakas lamang na sorcerers at cursed spirits ang nakakagawa. At sa video to ay pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang pinakamalakas na domain expansion. Irarank natin ang 13 domain expansion sa series from not so strongest to the strongest domain expansion. Pagbabasihan natin ang potency o kung gaano ka-harmful ang isang domain expansion at kung gaano rin ito kalakas pagdating sa Battle of Domain. And also, disclaimer po muna mga kaibigan, ito po ay sarili ko pong rankings sa kung anong pinakamalakas na domain expansion para sa akin. So with that being said, ay simulan na natin. Number 13 sa ating list ay ang Restless Gambler ni Kinji Hakari. Ang Restless Gambler ay nag-iisang domain expansion dito na may harmless na sure hit effect. Pero ito ang may pinakamabilis na activation ng domain expansion na less than 0.2 seconds lamang. Upon activation ay dinadump ni Hakari ang complicated rules ng kanyang domain expansion sa utak ng kanyang kalaban. Ang domain ay konektado rin sa kanyang curse technique. At to simplify mga kaibigan ay ang kanyang domain ay isang uri ng domain na nakabase sa pachinko machine na isang arcade game na parang slot machine. Kaya ang domain na to ay isang sugal para sa user sapagkat kailangan ni Hakaring i-match ang tatlong numero upang makuha ang jackpot. Failure na makuha ang jackpot ay babalik na naman sa simula ang user upang mag-attempt na naman ng isang spin para makuha ang jackpot. However, kung sakali namang makuha niya ang jackpot ay mabibigyan si Hakari ng unlimited curse energy in a span of 4 minutes and 11 seconds. During sa time na to ay maririnig ng kalaban ang musika na mula sa theme song ng manga na may title na Private Pure Love Train, which is ang tema ng pachinko machine domain expansion ni Hakari. At during sa jackpot stage ni Hakari ay ang unlimited curse energy nito ay nag-e-enhance naman sa kanyang physical capabilities at nagbibigay pa sa kanya ng insta-heal ability. Overall, ang domain ay pinwesto ko sa number 13 dahil mismo sa pagiging harmless ng sure hit effect nito. Kasi ang tanging nakakamatay lamang na epekto ng domain na to ay kung makukuha ni Hakari ang jackpot, at ang pagkuha ng jackpot ay hindi rin guaranteed mga kaibigan. Kaya dito na tayo sa pang-12 sa ating listahan. Number 12 ay ang Deadly Sentencing ni Hirumi Higuruma. Tulad ni Hakari, ang domain na to ay konektado lang rin sa kanyang curse technique. At ito ay isang court-themed domain na walang sure hit effect mga kaibigan. Instead ay nagre-rely ito sa isang binding vow na kung saan ay kailangang sundin ng mga nasa loob ang rules ng domain. At ang isa sa mga rules nito ay pagbabawal sa karahasan. At gaya ng nasa literal na korte ay kailangan dito ng target na i-defend ang kanyang sarili o patunayan ang kanyang sarili na inosente siya sa mga criminal charges na ibibigay sa kanya nitong Shikigami ni Higuruma na ang Judgment. Failure na mapatunayan ng natrap na inosente siya ay mabibigyan siya dito ng dalawang klase ng punishments. Una ay kung ang kaso ay di naman gaano kabigat ay ang punishment na kanya matatanggap ay ang confiscation lamang, which is ang punishment na pansamantalang magpapawala sa curse technique ng target. At kung walang curse technique ang target ay ang mawawala sa kanya ay ang kakayahang makontrol o magamit ang kanyang curse energy. Kung ang target naman ay may daladalang curse tool, ang mako-confiscate sa kanya ay ang curse tool instead na ang kanyang curse technique. Pangalawang punishment naman ay ang confiscation plus death penalty. Ang pinakamabigat na punishments na ibinibigay sa isang target na may mabigat ring kaso. Dito ay bukod sa confiscation punishment ay mabibigyan din ang user o ang may-ari ng domain expansion ng isang armas na tinatawag na executioner sword. Isang espada na may kakayahang pumatay ng kalaban in a single cut lamang. Pero bagamat may mga ganitong punishments ang naibibigay sa target nitong domain, may drawbacks naman ito pagdating sa criminal charges na pwedeng ibigay ng judgment. Kasi for example, during sa ginawang pang-massacre ni Sukuna sa Shibuya, kahit nakapatay siya ng napakaraming tao, ay may posibilidad kasi na ang charges lamang na ibibigay sa kanya ng judgment ay isa lamang property damage, which is isang mas magaang kaso o light case lang mga kaibigan kumpara sa pagpatay. Na kung light cases lamang, confiscation lang talaga ang may bibigay na punishment nitong judgment. Kaya yan ang rason kung bakit inilagay ko ang Deadly Sentencing sa number 12. At dahil sa rason na tanging restrictions lang ang naibibigay nito sa kalaban. Kasi kahit mawalan man ng kakayahan ang target na gamitin ang kanyang curse technique, may mga sorcerers din naman na malakas pa rin kahit curse energy manipulation lang ang kanilang ginagamit. Kaya ngayon ay mapunta na tayo sa number 11 at ito ay ang graveyard domain ng special grade curse spirit na Smallpox deity. Ang domain na to ay isa sa mga domain na may deadly technique mga kaibigan. Upon activation ay tinatrap
nito ang target sa isang kabaong. Once na matrap na ang target ay gagawa ng hand motion ang cursed spirit na siyang magsasamon sa isang napakalaking bato o gravestone upang ihulog ito sa kabaong kung saan nakakulong ang target. Once na nailagay na ang gravestone ay dito na magsisimulang magka-count from 3 ang cursed spirit na kung ang countdown ay aabot na sa 1 ay dito na ma-infect ang target ng isang smallpox disease na ikamamatay instantly ng target. Though isang guaranteed kill ang pag-infect ng smallpox, ang proseso naman sa pag-infect nito ay madali lamang na i-counter mga kaibigan dahil nasisira pa naman ng isang grade 1 sorcerer na tulad ni Maymay itong mga gravestone upang maiwasan ang pag-infect ng smallpox disease. Also, ang domain ay hindi rin capable sa pag-target ng multiple person sapagkat one target at a time lang ang nagagawa nito na ang inaatake nito ay ang may mas malakas lamang na curse energy output dito sa loob ng domain. So kung dalawang sorcerer ang natrap, ay madali lang para sa kanila na mapatay ang user. Kaya overall ay kahit may deadly effect nga itong domain o may deadly technique ay may mga iilan namang sorcerers na kayang i-counter ang domain without needing to expand another domain expansion. Tulad na lang ng mga sorcerers na may Shikigami. At speaking of Shikigami ay dito na tayo sa number 10 mga kaibigan, which is ang nag-iisang incomplete domain expansion sa listahan natin. Kaya ang domain na to ay walang sure hit effect mga kaibigan. Ito ay ang Chimera Shadow Garden ni Megumi Fushiguro. Ang domain na to ay di pa talaga na-refined ni Megumi mga kaibigan kaya di pa natin nakikita ang full potential nito. However, even sa incomplete form ng domain ay isa na ito sa matatawag nating overpowered domain expansion. Ang Chimera Shadow Garden ay di lang kasi nagpapaboost sa 10 shadows technique ni Megumi ng 120% kundi kailangan din ng target na i-maintain ang pag-a-apply ng curse energy sa kanyang mga paa or else ay lulubog siya sa liquid shadow ng domain at sa ilalim nito mga kaibigan ay walang oxygen at wala ring buoyancy, meaning lulubog talaga ang target sa walang hanggang kadiliman hanggang sa mabawian ito ng hininga. At dahil sa incomplete pa ang domain na to ay upang makagawa ng alternative barrier si Megumi ay madalas niyang ina-activate ang domain expansion sa isang closed environment upang magsilbing barrier ang mga pader tulad nung nangyari sa gymnasium mga kaibigan na ginawa niyang place upang i-activate ang kanyang domain expansion. Dito sa loob ay nakapagsamon si Megumi ng sandamakmak na mga Shikigami pati na ang mga clones nito mga kaibigan upang atakihin ang kalaban. Bukod pa dyan ay mas nakakagawa rin siya ng combo attack at mga feint dahil sa nakakabuo rin siya ng sarili niyang clones. Overall, ang domain ay isa talaga sa chaotic at mahirap na i-counter na domain mga kaibigan dahil sa mga Shikigami na nakuklone ni Megumi para atakihin ang target. However, may weakness din ang domain na to dahil binibear kasi ng user ang timbang ng target at ng mga bagay na kasamang natrap sa loob. So for example, kung may makaharap man si Meguming isang sorcerer na may unique curse technique tulad na lang ng Registar na kayang magsamon ng mga sasakyan o kahit isang buong bahay, ay kailangan talaga ni Meguming i-bear ang bigat ng mga isinamong sasakyan. So the more na mas mabigat ang inilagay dito sa loob ng kanyang domain, ay the more na delikado ito para sa user at mapipilitan ng user mga kaibigan na i-dispel ang kanyang domain expansion. So with that drawbacks ay for now pansampu muna sa rankings itong Chimera Shadow Garden. Kaya na may dito na tayo sa pangsyam sa ating list ang mas may refined na domain expansion kumpara sa Chimera Shadow Garden, which is ang Horizon of Captivating Skanda. Ang pinaka-instagrammable na domain expansion mga kaibigan na para bang nagbabakasyon lang sa beach o nag-island hopping lamang ang mga natrap dito. Pero despite sa kalmado at relaxing na appearance ng domain, ay ang sure hit effect naman ito ay isa sa mga nakakaasar at deadly na sure hit effect. Kasi dito nakakapag-summon ang user ng mga isdang Shikigami as a sure hit effect, mga iba't ibang klase ng mga matatawag nating monster fish. What's more, ay nakikita lang ng mga average sorcerer ang mga isda once na tumama na ang atake sa kanila. Meaning kung gagawa ng atake ang isang monster fish ay di basta-bastang mamamalayan ang mga movements nito. Bukod pa dyan ay may isa pang uri ng pag-atake ng mga Shikigami isda ang mahirap pigilan at yan ay ang Death Swarm na although naka-counter naman ito ng mga anti-domain techniques pero halos mahirap ding i-maintain ang defensive stance mga kaibigan lalo na't kasabay ng pag-atake ng mga sandamakmak na Shikigami ay umaatake rin in close quarter combat ang user nito. Pero pagdating kay Tojo mga kaibigan ay walang silbi ang domain na yan. So in conclusion, ang domain ay may decent sure hit effect but not as lethal sa mga susunod pa nating domain expansion na pag-uusapan dahil ang pangwalo sa ating list ay ang Coffin of the Iron Mountain ni Jogo. Ang domain na to ay kabaliktaran naman sa domain ni Dagon sapagkat ito ay isang volcanic type of domain na upon activation ay kung walang sapat na curse energy reinforcement o curse energy output ang isang sorcerer ay paniguradong magiging abot talaga ito dahil sa sobrang init ng domain. Inaatake ni Jogo ang target ng mga molten rock as a sure hit effect. Ang domain ay isa sa mga lethal type of domain mga kaibigan na naging mahina lang tignan dahil si Gojo lang naman ang kanyang nakaharap noon. Now kung lethality naman ang ating pag-uusapan ay ang number 7 sa ating list mga kaibigan ay isa sa
napaka-lethal talaga na domain expansion. Ito ay ang self-embodiment of perfection ni Mahito. Ito ay may 0.2 activation lamang mga kaibigan. Ang domain na to ay mas nagpapalakas sa soul manipulation ni Mahito. Dahil dito ay di na kailangan pa ni Mahitong hawakan directly ang target upang mapatay ito gamit ang Ideal Transfiguration sapagkat ang natrap sa loob ay literal na nasa palad na ni Mahito. So kung matatrap ang isang sorcerer ay almost guaranteed na talaga na mamamatay talaga siya. Unless kung may mas refine siya at mas potent pa na domain expansion na kanyang i-expand upang i-challenge ang domain na to sa isang domain battle. However, despite sa napakalakas na ability ng domain, ay may mga drawbacks din ito mga kaibigan. Dahil kung ang natrap ay may dalawang soul sa iisang katawan, ay unintentionally mahahawakan din ni Mahito ang soul na nasa loob. At kung ang soul na nasa loob ay isang malakas na sorcerer tulad ni Sukuna, ay pwedeng saktan na nasa loob na sorcerer itong si Mahito. That is why ito ang ikapampito sa ating list. Dahil ang pang-anim mga kaibigan ay ang Threefold of Affliction ng Incarnated Ancient Sorcerer na si Yuruzu. Ang domain na to ang isa sa may napaka-broken na sure hit effect sapagkat ang curse technique ni Yuruzu ay isang construction technique na isang technique na kagaya ni Maizenen dahil kahit anong klase ng bagay mga kaibigan o weapon ay kaya kasing i-construct ni Yuruzu. At sa loob ng kanyang domain ay ang lahat ng mga kanyang na-construct ay nagiging kanyang sure hit effect. At ang mas nagpapalital pa nito mga kaibigan ay ang paggawa ni Yuruzu ng isang object na Perfect Sphere. Isang bagay na ang lahat ng nadadaanan nito ay nadurog talaga. Imposible rin itong mahawakan mga kaibigan, meaning imposible itong pigilan sapagkat upon contact pa lang ay madudurog na talaga ang madadampian nito. Kaya kung gagamitin itong sure hit effect nitong si Yuruzu ay paniguradong mabubura talaga ang target ng domain once na matamaan ito ng Perfect Sphere. Kaya isa talaga ang domain expansion ni Yuruzu sa may napaka-lethal na sure hit effect na nagbibigay talaga ng almost 100% guaranteed win sa user laban sa halos lahat ng sorcerer. At nung ginamit ito ni Yuruzu against kay Sukuna noon, ang tanging rason lang naman kung bakit nasira ang kanyang Perfect Sphere dahil sa nakapag-adapt na si Mahoraga sa bagay na ginamit ni Yuruzu sa pagbuo ng kanyang Perfect Sphere. Pero overall ay kung ibang sorcerer pa yun mga kaibigan ay patay na sana talaga ang natrap noon ni Yuruzu. Now kung may almost 100% sure win ang sure hit effect ni Yuruzu mga kaibigan dahil sa kanyang Perfect Sphere, ay wait till you see the top 5 sa strongest domain expansion natin dito. Dahil ang panlima ay ang Time Cell Moon Palace ni Naoya Zenin sa kanyang Vengeful Curse Spirit form. Ang domain na ito mga kaibigan ay isa sa mga domain expansion na may napaka-ridiculous talaga na sure hit effect. Upon activation ay may kita ang isang napakalaking mata sa likod ni Naoya na mula dito ay may isang flesh na nakakonect sa tinatayuan ng mga target ng domain. At matapos ang activation ay kagad ini-injectan ng user ang target ng mga animated films dito sa kanilang leeg. Ang animated films ay ang sure hit effect ng domain. Once na na-inject na ng mga animated films ang target ay kailangan nilang sumunod sa 24 FPS rule. Ang 24 FPS rule mga kaibigan ay mula sa projection sorcery ni Naoya Zenin na dito sa domain ay binibigyan ang target ng 24 frames per second na movement na dapat nilang sundin. So for example, ang movement na dapat nilang sundin ay kagaya nito. Now kung di nila masusunod ang order of movements na yan mga kaibigan ay mafe-freeze ang target ng 1 segundo. So dapat ay susunod lang talaga sila sa 24 FPS rule. Pretty simple, diba? But wait mga kaibigan, ang isa talaga sa nagpapalethal sa domain na to ay ang pag-target ng curse technique sa cell ng target. Sapagkat hindi lang ang buong katawan ang naiilalim sa 24 FPS rule mga kaibigan na kailangan na buong katawan na kumilos alinsunod talaga sa movements na dapat nilang susundin, kundi tinatarget din pala ng domain ang bawat cell sa katawan ng target na dapat ay ang bawat cell mga kaibigan ay susunod din sa movements na dapat nitong susundin. Which is napaka-imposibleng gawin sapagkat kung kikilos ang isang target ay ang lahat ng kanyang cells ay magkakaroon talaga ng kanya-kanyang movements na di talaga makokontrol. So in this case ay kung di masusunod ng bawat cell na nasa loob ng katawan ang movements na dapat nilang susundin ay automatic na magkasugat-sugat ang buong katawan ng target. Bukod pa dyan ay kung pipilitin pa talaga ng target na kumilos na opposite talaga sa dapat nilang susundin na movements na for example ay kung mag-a-attempt ng atake ang target ay automatic ding mapuputol ang certain part ng katawan na ginamit sana nitong target upang makakilos. Kaya na may masabi kong once na na-inject na ng user ang kanyang sure hit effect ng mga animated films ay game over na mga kaibigan. Dahil imposible talagang sundin ang 24 FPS rule since na pati ang cells ay under din kasi sa rule na to. With that kind of domain ay deserve talaga ng Time Cell Moon Palace na mapasama sa top 5 na strongest domain expansion. Kaya na may dito na tayo sa pang-apat sa ating list. Ang newest addition sa domain expansion dito sa series mga kaibigan. Ito ay ang Authentic Mutual Love ni Yuta Okutsu. Ang domain na to ay inilagay
ilalagay ko sa pang-apat na mas higher pa sa Time Cell Moon Palace ay dahil sa tingin ko na kung magkakaroon man ng Battle of Domain si Naoya at si Yuta, ay paniguradong mananalo talaga si Yuta mga kaibigan, sapagkat base na mismo kay Sukuna ay napaka-skilled daw ni Yuta pagdating sa barrier technique, na ang ginawa ni Yuta mga kaibigan na pag i-exclude kay Yuji na matamaan ng Shuriken effect ay ang testament sa kung gaano ka-skilled si Yuta sa barrier techniques tulad ng domain expansion. So sa refinement ay mas lamang talaga si Yuta dito, kaya nakikita kong madodominate talaga ng domain expansion ni Yuta ang domain expansion ni Naoya Zenin. Anyways, ang domain na to mga kaibigan ay isa sa napaka-open domain expansion sapagkat dito nagagamit ni Yuta ang lahat ng kanyang mga nakopyang curse techniques na nakalagay sa bawat katana, at ang bilang ng mga katana ay hindi nauubos. Bukod pa dyan, ang sure hit effect nito ay nako-customize din ni Yuta sa kung anong klase ng copied curse technique ang kanyang gagawing sure hit effect. So for example, ngayon na nakopya na niya ang curse technique ni Sukuna, ay pwedeng gamitin ni Yuta as a sure hit effect ang dismantle o cleave ni Sukuna. At iilan lang yan sa mga endless possibilities dahil sa dami ng kanyang curse techniques, which is why ang authentic mutual love ang isa sa napaka-OP na domain expansion, dahil bukod pa sa mga sure hit effect ay samot-saring curse techniques pa ang pwedeng i-atake ni Yuta sa kanyang kalaban. Now kung usapang overpowered domain expansion naman, ay ang top 3 sa list natin ay may overpowered talaga na domain expansion mga kaibigan, dahil ang pang-tatlo sa strongest domain expansion sa ating list ay ang Unlimited Void ni Gojo Satoru. Ito ay isa ring domain expansion na may 0.2 activation time. Ang domain na to ay isa sa mga special at may complicated na sure hit effect, kasi once na i-activate na ng user ang kanyang domain, ay guaranteed talaga na tatama ang sure hit effect nito na di na mabibigyan pa ng time ang kalaban na magamit ang kanyang anti-domain technique upang protektahan ang kanyang sarili sa sure hit effect ng Unlimited Void. Ang sure hit effect nito mga kaibigan ay ang pag-o-overload sa utak ng target ng unlimited information, leaving them to be paralyzed. Para sa mga sorcerers o tao ay magdudulot ang Unlimited Void ng matinding damage sa utak. Nakakailanganin pa ng isang normal na tao ng mga ilang buwan na pagre-rehab upang makapag-function muli ng maayos ang kanilang utak na na-expose sa Unlimited Void. At para naman sa mga cursed spirits ay ang recovery time nila ay mga ilang minuto lamang. Pero nagdedepende kasi ang recovery time sa mga nakulong sa Unlimited Void sa kung gaano rin katagal sila na-expose sa domain na to. Ang potency din ng sure hit effect nito mga kaibigan ay isa sa may pinakamataas o pinakamalakas na potency sa series, na ang tanging kapantay lamang nito sa potency ng mga sure hit effect ay ang Malevolent Shrine ni Sukuna. Kaya naman with this type of domain ay kung ikakas ni Gojo ang domain na to ay automatic talaga na panalo na siya. Not unless kung sorcerer ay ang top 2 sa ating listahan ngayon, dahil ang top 2 na pinakamalakas na domain expansion ay ang Womb Profusion ni Kenjaku. Ang isa sa dalawa lamang na domain expansion na walang barrier. Si Kenjaku ang pangalawa sa pinakamalakas na barrier user mga kaibigan, kaya naturally nagagawa niya ang paggawa ng barrierless domain expansion na imposible talagang gawin sa majority of the sorcerers mga kaibigan. Ang domain ay napaka-refine na ang simple domain ay walang binatbat dito, kahit ang simple domain na mula sa isang special grade sorcerer na si Yuki Tsukumo. Kaya pagdating sa domain war ay tatalunin talaga ng Womb Profusion ang halos lahat ng domain dito sa series, hanggat sa may barrier pa talaga ang domain expansion ng kanyang kalaban. Ang sure hit effect ng domain mga kaibigan ay di pa masyadong malinaw kung ano talaga, pero sa pagkipaglaban o ni Kenjaku kay Yuki ay maaaring ang sure hit effect nito ay isang uri ng gravitational attack na dumudurog sa kanyang kalaban. Overall, ang domain ay napakalakas talaga dahil sa refinement nito na di nakaka-counter ng kahit anumang domain expansion except na lang sa numero 1 pinakamalakas na domain expansion sa ating list na kayang pantayan ang refinement ng Womb Profusion. Ito ay ang Malevolent Shrine ni Ryomin Sukuna. Ang Malevolent Shrine mga kaibigan ay masabi kong pinakamalakas talaga sapagkat aside sa wala itong barrier tulad ng Womb Profusion, kaya superior din ito pagdating sa domain battle, ay ang sure hit effect kasi nito mga kaibigan ay isa sa simple yet napaka-OP na sure hit effect. Kasi kung akong sasabihin kahit malakas din ang Womb Profusion, ang tanging kulang lang talaga sa Womb Profusion mga kaibigan ay ang mga natatarget ng sure hit effect nito. Kasi unlike sa Womb Profusion, ang Malevolent Shrine ay may dalawang uri ng slashing attack as a sure hit effect. Ang dalawang klase ng slashing attacks ay umaatake din sa dalawang uri ng target. Una ay ang cleave. Ang inaatake ng cleave ni Sukuna ay ang lahat ng may curse energy, meaning ang lahat ng mga tao ay natatamaan talaga nito. Pangalawa naman ay ang dismantle. Inaatake naman ng dismantle ang mga inanimate objects, mga bagay na walang curse energy tulad na lang ng bato, infrastructures at iba pa. Meaning ang kagaya ni Maki na walang curse energy at ina-identify ng ibang domain as an object o building, walang takas sa dismantle ni Sukuna mga kaibigan, kasi tinatamaan kasi ng dismantle ang mga inanimate objects o mga bagay na walang curse energy. Bukod pa dyan, ang lawak ng domain expansion ni Sukuna kaya niyang paabutin ng 200 meter
radius. Kaya aside sa imposibleng i-defend ang sure hit effect nito unless kung ang sorcerer ay si Gojo o si Hakari na may auto heal, ay almost impossible din talagang lumayo sa domain nang di matatamaan ng slashing attacks dahil sa lawak ng nasasakupan nito. Dahil dyan, ang Malevolent Shrine ang masasabi kong ang pinakamalakas na domain expansion sa series so far. At yan ang lahat ng mga domain expansion at ang pinakamalakas na domain expansion sa series. Ikaw, aling domain expansion dito ang pinaka nagustuhan mo at ano ang iyong top 5 strongest domain expansion? Well, let me know your thoughts and opinion dyan sa comment section. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.